Mukhang papalapit na sa isang malaking hakbang ang Los Angeles Lakers para punan ang malaking butas sa kanilang frontcourt ngayong off-season. Ayon sa ulat ni Bobby Marks ng ESPN, iminungkahi ang isang trade scenario kung saan ipapadala ng Lakers sina Gabe Vincent, Jordan Goodwin at isang second-round pick kapalit ng all-defensive caliber center na si Robert Williams III ng Portland Trail Blazers. Bukod dito, inirekomenda rin ng ulat ang pagkuha ng Lakers kay Brook Lopez gamit ang kanilang $5.7 million taxpayer mid-level exception para mas palalimin pa ang rotation sa sentro. Kilala si Williams sa kanyang elite rim protection at pagiging lob threat, perpekto sana sa pick and roll plays, lalo na kung makakasama niya sa court si Luka Doncic at LeBron James. Ngunit sa kabila ng kanyang potensyal, malaking sugal pa rin ito para sa Lakers. Si Williams ay nakalaro lamang ng 6 na laro para sa Portland noong 2023-24 season at 20 games lang ang kanyang inabot noong nakaraang taon dahil sa sunod-sunod na injury. Sa kanyang healthiest season noong 2021-22 kasama ang Boston Celtics, nagtala siya ng 10 points, 9.6 rebounds, 2 assists at 2.2 blocks per game sa loob ng 61 games, dahilan para mapasama siya sa NBA All-Defensive Second Team. Gayunpaman, sa edad na 28 at may natitirang isang taon pa sa kanyang 4-year, $48 million contract, low-risk, high-reward ang pwedeng maging resulta nito para sa Lakers. Lalo't expiring deal na ang kanyang kontrata at pwedeng pakawalan kung hindi magiging epektibo. Sa panig ng Portland Trail Blazers, mukhang malinaw na ring ititrade na nila si Williams. Bukod kasi sa injury history nito, sobra na rin ang kanilang lalim sa posisyon ng sentro. Meron na silang DeAndre Ayton, Duo Preeth, Donovan Clingan, at nadagdagan pa sa draft ng rookie mula China na si Hansen Yang. Idagdag pa na ang isa sa mga pangunahing interesadong koponan, ang Houston Rockets, ay halos tiyak nang umatras sa pursuit kay Williams matapos nilang i-extend ang kontrata ni Steven Adams. Sa kabuuan, kung matutuloy ang trade na ito, makakakuha ang Lakers ng elite rim protector na may malaking upside, habang ang Portland ay makakabawas ng big man at makakakuha pa ng mga piraso para sa kanilang long-term rebuild. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat sugalan ng Lakers si Robert Williams III? O mas makakabuti bang humanap sila ng mas consistent at healthy na option sa ilalim? Samantala, matapos naman bigyan ng Minnesota Timberwolves si Naz Reid ng 5 taong $125 million contract extension, mukhang may kapalit itong malaking desisyon, ang hindi na muling ma-resign si Nickeil Alexander-Walker, isa sa pinaka-importanting guards ng kanilang rotation. Dahil sa salary cap constraints ng Timberwolves, inaasahang magiging available si Alexander Walker sa free agency at isa sa mga posibleng makinabang dito ay ang Los Angeles Lakers na naghahanap ng depth at defensive presence sa guard position. Sa nakaraang season, nag-average si Alexander Walker ng 9.4 points, 3.2 rebounds at 2.7 assists per game habang naglalaro ng mahigit 25 minutes per game. Bukod sa kanyang solidong all-around game, naging sandigan siya ng Timberwolves sa depensa at perimeter shooting, tumitira ng 38.1% mula sa 3 sa 4.5 attempts kada laro, isang skill set na tiyak makakatulong sa bench unit ng Lakers. Ngayong unrestricted free agent na siya at may projected value na mas mataas sa kanyang dating $4.3 million salary, posibleng i-offer ng Lakers ang partial mid-level exception or multi-year deal na may team option para hindi maapektuhan ang financial flexibility ng team. Ang pagkakaroon ng isang versatile na 3-and-D guard gaya ni Alexander Walker ay magiging malaking tulong sa bagong core ng Lakers na ngayon ay nasa yugto ng pag-rebuild habang patuloy na hinahanap ang tamang formula para makabalik sa pagiging contender. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba bagay si Nickeil Alexander-Walker sa Lakers? Dapat ba nila siyang kunin sa free agency? Comment na at pag-usapan natin yan!